شباب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان بهدايات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى بالكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Una-una ho mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, lubos tayong nagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagkakataon na kanyang pong ipinagkakaloob po sa atin. Katulad po ngayon, sabihin po natin na may mga kapatid tayo. May mga kapatid tayo na kung saan kanilang ginugugol ang kanilang oras. Katulad po natin na gumugugol ng oras. Pero ang pagkakaiba po natin, sila'y gumugol ng oras na kung saan para lamang sa kanilang kasiyahan. Para lamang sa kanilang kaligayahan. Ang nakakalungkot po doon ay nasisingitan pa nila ng gawaing hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, oras na ginugugol nila na kung saan ang kanilang makakamit ay hindi kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi puot galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ang oras na kanilang ginamit ay hindi sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tayo po ginugol natin ating oras o gugugulin natin ating oras ngayon. Inshallah po, basta mayroon tayong ikhlas na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na makakamit natin yung kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Higit sa lahat ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dahilan ay ginagamit natin, ginugugol natin ating oras na wala tayong ibang layunin maliban lamang na malugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tinatawag natin na lillahi subhanahu wa ta'ala, na para lamang ito sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam po natin lahat na ang oras na ipinagkaloob ng Allah sa atin, na kung saan ito ang ating buhay, ito ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang gamitin sa kanyang kagustuhan. Kaya napakalinaw sa banal na Quran na lagi po nating naririnig na pinapaliwanag ng mga pantas o mga eskolar na ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao na maliban lamang naguguli nila, gamitin nila ang kanilang mga oras na kung saan para sa pagsamba lamang sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa madaling sabi, ang oras mula sa mga segundo, mula sa mga minuto, o mga sabihin natin 1 oras o 2 oras, ang mga oras na ito ay tiyak na itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa kabilang buhay kung saan po natin ito ginugugol. Diba may hadith na isa rin po yan sa sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kabilang buhay
o sa araw ng paghukom ay hindi mangyayari na ang isang hakbang, kumbaga yung isang paa ng isang tao ay hindi niya hakbang sa isang hakbang. Kahit isang hakbang lamang ay hindi niya ito maihakbang malibad lamang na itatanong sa kanila ang apat na ito. So kasama roon, nangunguna doon mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, na itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa kabilang buhay ay saan po natin ginugol ang ating oras. Saan po natin ginugol ang ating buhay na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw ay tumagal sa mundo, umabot ang buhay mo sa 60 years, sa 70 o sa 80 at higit pa doon at hindi pa doon umabot, lahat ito po ay itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay kung saan po natin ito ginugol. Kaya hindi po biro ang ating oras na ipinakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi po ng mga scholar, ang oras ay kapag nasira, ibig sabihin hindi nagamit sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, masisira ang buhay po natin. Allahu Akbar. Subhanallah. So, ibig sabihin, dapat maingat ang isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magamit niya ang kanyang oras hindi sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dahil sa ating kahinaan, alam po natin lahat yan. Araw-araw alam po natin kung saan natin nagugugol ang ating oras. Sa kagustuhan ba ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa kagustuhan ba mismo ng ating mga sarili? Ginugugol ba natin sa pagnanasa? Ginugugol ba natin sa pagsamba? Alam po natin lahat yan. Kaya abang may natitirang buhay po natin ay nag-iingat pa rin tayo. Iniingatan natin, pinangangalagan po natin ating oras na napakahalaga na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pangalawa doon ay tatanong ng Allah sa kabilang buhay ay ang ating kabataan o panahon ng ating kabataan kung saan natin ginugol. Oras pa rin ang tinutukoy kasi yung kabataan mo, oras pa rin ang tinutukoy doon kung saan mo ginugol ang kabataan mo. Nagpakasaya ka ba? Nagpakaligaya? O anong mga ginawa? Yan. At kasama ron sa itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ating kaalaman na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang ginawa po natin sa ating kaalaman na pinagkaloob ng Allah. Kaya kung ano man ang ating natutunan sa pananampalatayang Islam, ito'y tungkulin po natin na maisabuhay po natin at may pamahagi po natin sa ating mga kapatid. Mamusliman o hindi, dahil ang kaalaman po na yan ay ipinagkatiwala ng Allah sa atin. Kaya binigyan tayo ng kaalaman para ito ay gamitin sa kagustuhan ng Allah. Kasama roon na itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ating kayamanan, kung mayroon tayong kayamanan, kung saan natin ito ginugol. Ginugol ba natin ang ating kayamanan sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na samantala ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malinaw sa kanyang binanggit sa banal na Quran na ang ating mga kayamanan at ang ating mga sarili, ito ay kung saan nabayaran na kung saan paraiso ang kapalit. Kung ito ay gagamitin natin sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang oras natin, kayamanan po natin, ang ating sarili, kapag ginugol natin sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sigurado na matutuluyan po natin yung tinatawag na paraiso ng Allah. Pero kapag hindi po natin to magamit sa kagustuhan ng Allah, di naman pwede na may pangatlo na matutuluyan tayo. Sasabihin po natin, may pangatlo kasi ang dalawa, paraiso at impyerno. Kung hindi ako makapasok sa paraiso, at least hindi ako makapasok sa impyerno,
Runok sa pangatlo, mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Wala pong pangatlo, dalawa lamang ang ating matatagpuan sa kabilang buhay. Sawaun al-jannah o annar. Kung hindi tayo sa paraiso, tatanggapin, tiyak na doon tayo tatanggapin sa impyerno, mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Wa na'udhu billahi min dhalik. Humingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kung saan pagpapakukob. Naway malayo po tayo sa tinatawag na impyerno. Kasi kapag nangyari na tayo ay hindi nalayo sa impyerno, ito yung sinasabi po ng mga eskolar, na kahit ikaw ay namuhay dito sa mundo, na kung saan pinakamataas na antas, bilyonary po ka, mayaman ka, kinikilala po ka, tigasin ka, malaking pamilya, marami kang natapos ng mga degree, pero dahil hindi mo nailayo ang sarili mo sa apoy ng impyerno, ikaw ay wala sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ika'y walang halaga sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, paparusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ka sa tagumpay. Pero mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ang ating sarili ay nailayo natin sa tinatawag na apoy ng impyerno, sigurado po na kahit wala po tayong kayamanan, kabilang po tayo sa pinakamahirap na tao, pinakapulubi, at hindi tayo kabilang sa mga matataas na kung saan na mga pamilya, mga matataas na pamilya, mga malalaking pamilya. Ang paningin ng mga tao ay mababa po tayo. Wala po tayong napagtapos, wala po tayong napag-aralan. Subalit nailayo natin ang ating sarili sa apoy ng impyerno dahil sa ating tunay na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa tayo sa binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na nadatnan po niya o nakamit po niya yung tunay na tagumpay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Kung sino man ang mailayuni ang kanyang sarili sa apoy ng impyerno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya'y nakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung sukdulang nagtagumpay, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. La yastawi ashabun nari o ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Hindi po maaring magkatulad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao nasa impyerno at ang mga tao sa paraiso. Dahil ang mga tao sa paraiso ay sila lamang ang tunay na nagtagumpay. Ito po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na dapat pagunahan po natin. Dito tayo dapat mag-uunahan na kung sino ang magkakamit ng tunay na tagumpay, na ang magiging dahilan ay maging tunay po tayong mananampalataya sa Allah, tunay na matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, o nga po, pag makalimutan ng ating pinakapaksa, pinakapaksa na kung saan pangatlong episode, na kung saan ang mga bunga o ilan sa mga bunga na pagkakaroon ng ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay marami tayong makakamit na pagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi ng mga bunga ng tunay at ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala.
So bilang pagpapatuloy po, kasi marami tayong nabanggit. Opo. So kasama sa bunga kapag tayo ay nagkaroon ng ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag na uh, ar-rizqul wasi'. Ang ibig sabihin yung kabuhayan po natin ay palalawakin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palalawakin. Pararamihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. At may kasama doon na kung saan watasirul umur. Ibig sabihin, ang ating mga gawain dito sa mundo ay magiging madali at magaan po sa atin yan. Kapag may ganap po tayo na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakalinaw na kung saan isa sa magiging dahilan o dahilan na para dumami ang panustos ng Allah, dumami ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan magkaroon tayo ng ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kaya po ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaluban po tayo ng panustos o risk kung sabihin, mga biyaya ng Allah na kahit hindi po natin ginawa, kahit hindi po natin pinagtrabahuan, mismo ang mga mata po natin, sarili po natin at nakita po natin yan, na may mga tao na hindi nila pinagtrabahuan yung bagay na yun, yung biyaya na yun, yung panusos na yun, pero ipinagkalu pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kasi doon po ipinapakita ng Allah kung gaano siya makapangyarihan. Kaya niya ang lahat. Allahu Akbar. Kaya may mga kwento sa banal na Quran para maunawahan at maiintindihan ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang imposible sa dakilang lumikha na pwede niya ibigay sa iyo, pwede na ipagkaloob sa iyo ang bagay na hindi mo pinagtrabahuan at hindi mo ginawa. Kaya sabihin po natin, maling-mali ang paniniwala na makakamit mo daw lamang yung isang bagay kapag hindi mo pinagtrabahuan o pinagtrabahuan. Ang ibig sabihin yung makukuha mo isang bagay kung hindi mo pagtrabahuan. Sige nga, matulog ka dyan, sabi niya. Lalapit sa'yo ang biyaya. Lalapit sa'yo. Pag yun ang paniniwala ng isang tao, parang tinatanggalan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan. Na kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan ka ng panusos kahit wala kang ginawa. Napaka-ikli, napaka-simple na limbawa. Ang mga tao sa kulungan, kaya sila nakulong dahil makasalanan. Maliban lamang doon kasi hindi natin nilalahat. May mga nakulong na talagang napagbintangan. Pero yung mga nakulong na tunay na mga makasalanan, gumawa sila ng kabaluktutan. Bakit? Namamatay ba sila doon sa loob ng kulungan? Kasi hindi naman sila pwede magtrabaho dahil wala namang opisina doon, wala namang sakahan doon, wala namang dagat na kung saan kukuha sila ng isda, di ba po? Nakakulong sila dahil sa kasalanan. Pero nabubuhay pa rin sila kasi ginagastusan sila ng gobyerno. So, yung tanong natin, na kaya ba ng Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan ka ng panusos kahit wala kang trabaho? Pwedeng pwede, kayang-kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakasimpleng halimbawa yan. Hindi nagtatrabaho, makasalanan pa, pero binubuhay pa rin. Ginagastusan pa rin ng gobyerno. Pinapakain pa rin sila. Sabi nga doon, yung mga matataas na ang posisyon na nakulong, mga tawag nila VIP, kumpleto pa ang kanilang mga room. Kasi VIP kung tawagin. Mga kapatid namin sa pananampalataya,
Paniwalaan po natin ng Allah. Tanggapin po natin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya niya ang lahat. Makapangyarihan sa lahat. Pwede ka niya bigyan ng panustos na kahit hindi mo yan pinagtrabaho. So, nung panahon ni Musa alayhi salatu wassalam, panahon ni Musa alayhi salam, yung kanyang mga tagasunod, habang kwento, ipekli natin, wala silang makain. Pero pinagkaluban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng manna was salwa, mga pagkain. Subhan. Mula sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mula sa restaurant, hindi mula sa kusina, hindi mula doon sa mga gumagawa ng pagkain, mula pa sa paraiso. Dahil ipinapakita ng Allah kung gaano siya makapangyarihan. Maraming naikwento sa mga propeta. Pati rin yung mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita nila mismo ang kapangyarihan ng Allah. Nakita nila mismo ang nusratullah, yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila dahil sa kanilang ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung sinasabi po natin na kapag nagkaroon din ng ganap na pagtitiwala sa Allah, pagkakaluban tayo ng Allah ng ar-rizqu al-wasi', malawak na panustos. Allahu Akbar. At magiging madali sa atin yung mga gawain po natin. Ang trabaho na sinasabi po natin, walang imposible sa Allah na maging madali sa atin yung pagsasagawa nito. Pero isa rin sa pangako na kapag tayo ay nagkaroon ng ganap na pagtitiwala sa Allah, magiging madali po sa atin ang ating mga. Okay. So isa rin po yan mga kapatid, sa bunga ng ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa nabanggit sa hadith, yung ibon. Lumalabas mula sa kanyang lungga. Ang kanyang tiyan ay walang laman. Pero bumabalik, busog na busog, punong-puno na. Di nagtrabaho, di nag-opisina. Pero dahil sa si Allah ang nagbibigay ng panusos, kaya kung magkaroon ka ng ganap na pagtitiwala, higit pa yung ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya sa iyo, kasi binibigay niya sa tinatawag na, sabihin natin tulad ng ito. Kaya yun ang sinabi ng hadith. Kung sino man ang ganap na magtiwala sa Allah sa katulad ng pagtitiwala ng ibon, ay lumalabas na walang laman ng tiyan pero bumabalik ay puno-puno na. Ang ibig sabihin nun, kapag ka may ganap tayo ng pagtitiwala, walang problema sa ating pong risk. Kaya sa totoo lang, dahil mahina po tayo sa pagtitiwala sa Allah, inisip natin na mamamatay tayo kapag hindi tayo kumilos, magtrabaho, kaya yun. Nawawala yung tawakkul natin sa Allah. Pero, utos pa rin ng Allah. Gawin po natin yung ating pong tungkulin. Kung anong mayroon tayo, kakayan po natin, gagawin natin yan. Hindi naman na ibig sabihin noon ay, okay, magtawakal tayo, hindi tayo kikilos. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ipinapaliwanag po lamang natin na huwag tayong magkaroon ng paniniwala, na maling paniniwala, na makukuha ko ang isang bagay lamang kapag hindi ako kumilos. Ang ipinapaliwanag po natin, walang imposible sa Allah, walang mahirap sa Allah. Kaya niya ibigay sa iyo ang isang bagay na yun kahit hindi mo pinagtrabawan. Opo. Pero kikilos pa rin tayo kasi yan ang isa sa utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nandun pa rin yung 100% na si Allah lamang aking pinagtitiwalaan. Halimbawa, business tayo o negosyante tayo. Magsasaka po tayo.
o mangingisda po tayo. Ginagawa po natin yung kasi isa sa utos ng Allah. At least doon tayo sa halal, doon tayo sa pinahintulot ng Allah subhanahu. Pero yung magiging resulta po doon, huwag tayong mag-isip na dahil sa ating kagalingan, kapangyarihan, ay makukuha natin isang bagay na gusto. Hindi. Siya lang pa rin ang magbibigay ng pahintulot sa atin. Ang mahalaga, ginawa po natin yung sa atin. Pero ipinapaubaya pa rin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya lamang ang may kakayang makapagbigay sa lahat. Kumbaga, wala tayong tiwala, wala tayong 100% doon sa ating, kumbaga, sinasabi natin na anak buhay natin na ito lamang makakabuhay sa akin. Ito'y asbab lamang. Maging kung saan tawag doon, instrumento natin, gagamitin natin po yun. Pero ang katunayan si Allah pa rin. Warrazzaqu dhul quwwatil matin, si Allah pa rin ang nagbibigay ng risk sa atin. Subhanallah. Walang makapagbibigay maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Karim. At hindi yung oras, okay, halos na mag-adan na. At kasama sa nabanggit na bunga ng ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigyan tayo ng Allah ng al-izza. Subhanallah. At tamkin, tinatawag na al-izza, yung magkaroon ka ng yung karangalan. Bibigyan ka ng Allah ng karangalan kapag ka mayroon kang ganap na pagtitiwala sa Allah. Kahit hindi ka kabilang sa tinatawag na may mga katayuan sa buhay sa mundong ito. Pero dahil mayroon kang ganap na pagtitiwala sa Allah, mararamdaman yung izza. Izza to, yung karangalan ng isang tao. Kumbaga sa Maranao, menang. Allahu Akbar. Kung mayroong izza sa paningin ng mga tao, yung hindi Muslim, iba ang kanyang pinaniniwalaan, iba ang kanyang sinasamba, hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dahil si isang presidente, isang vice president, isang congressman, isang senador, isang gobernador, isang mayor, dahil sa kanilang katungkulan na kanilang nakamit na pinagkaloob ng Allah sa kanila, di ba nagkakaroon sila ng izza, mayroon silang karangalan, tinitingala po sila. Doon sa nakikita nila na matuwid, hindi naman kabilang yung mga korupsyon dyan, ng mga tawagin mga buhaya. Subhanallah. Ibig sabihin, kung nagkakaroon sila ng karangalan, na hindi pa sila Muslim, hindi sila Muslim, pero mayroon silang, yung nga, ano pa kaya kung ikaw mismo ang nagkaroon ng ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Inakapakalinaw na walang nagbibigay ng karangalan libang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'izzu man yasha wa tudillu man yasha. Si Allah lamang ang tanging nagbibigay ng izza sa taong nais ni Allah. Sa nais niya lang na bigyan ng mataas na karangalan, siya pa rin ang makakatanggap. At kung sino man ang ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipapahamak niya, siya pa rin ang mapapahamak. Kasi si Allah may kontrol sa kung sinong bibigyan niya ng karangalan at bibigyan niya ng kumbaga kababaan. Kung yung ibabagsak ka, papahamak ka, siya lang pa rin. Pero ang sigurado na kanyang pinangakuan na magkakaroon ng ganap na karangalan ay yung taong nagkaroon ng tunay na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo po. Ang mga propeta at mga sugo, dahil sa kanilang mga katangian ay pinagkaloob ng Allah sa kanila. Higit sa lahat yung kanilang ganap na paniniwala sa nag-isang tunay na Diyos, yung ganap na kanilang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba sila pa rin ang naikwento sa mga talaan, sa mga history.
ng mga propeta na itinaas ng Allah ang kanilang daraja, yung kanilang izza, yung kanilang karangalan. Ang mga sahaba ganun din. Dahil nagkaroon sila ng ganap na tiwala sa Allah, pinagkalooban sila ng izza. Isipin niyo si Umar bin Khattab sa kanyang kapanahunan. Marinig lamang na pupunta sa isang lugar. Ha, natatakot na sila doon. Yung karangalan ay pinagkaloob ng Allah. Iba po mga kapatid, yung karangalan ay pinagkaloob ng Allah sa iyo sa pamamagitan ng ganap na paniniwala sa Allah, ganap na pagtitiwala sa Allah. Kaya sinasabi po natin na kung nagkaroon ng karangalan ng isang tao na walang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano ba kaya kung ikaw ay tunay na may pagtitiwala sa Allah? Di ba mas igit pa na pagkakalubang ka ng Allah ng mas matas na karangalan. Kaso lang hindi po ito nakikita ng mga tao. Allah. Kasi hindi nila nakikita dahil hindi po pinapagitan ng Allah sa kanila. Ang nakikita pa rin ng mga tao ang mga munong bagay. Pero yung ganap na izza, karangalan ng isang tao na may ganap na paniniwala, hindi nakikita ng karamihan. At bukod doon, yung karangalan ay ipagkakalob ng Allah, kapangyarihan ipagkalob ng Allah, lalong-lalo na sa kabilang pwede ba? Subhanallah. At ang panghuli, dito ko po tatapusin, kapag nagkaroon tayo ng ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, makakamit pa rin yung tinatawag na yung bang magiging masaya po tayo. Kasi yung nga, lahat ng mga nangyayari dahil may tiwala tayo sa Allah na siya lamang nagpapaidulog ng lahat, kumbaga mararamdaman po natin yung masaya po tayo. Hindi tayo nagkakaroon ng hindi nakukontento, hindi tayo nagkakaroon ng may sinisisi po tayo kasi lahat at pinagkakalob natin sa Allah. Kaya magkakaroon ng masaya, kasiyahan. Yun po. Opo. So mga kapatid namin sa pananampalataya, sumubra pa ng ilang minuto. Naway mayroon tayong napulot na aral sa aking binagi po sa inyo. Inshallah po, itutuloy pa rin natin sa next na Sunday, ang ating paring paksa. Kumbaga pinag-usapan ay ang ating may kaugnayan sa tinatawag na al-aqida o paniniwala, tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway tanggapin po niya lang ating oras at gantimpalaan po niya makamit natin yung kapatawaran ng Allah, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito panghuli, ito yung panimula at tuloy-tuloy po na tayo ay nakakapagsagawa ng mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at dito po tayo bawian ng Allah sa panahon na ang Allah ay nalulugod po sa atin. Hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.